Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. "Huwag kang kikilos," he said in his deep and harsh voice. Tila may lamig na gumapang sa buong katawan ni Alanis. "I don't intend to." Mabilis ang kilos ni Clark at nabuksan nito ang ilawan sa bedside table. Subalit ang baril ay nanatili nakatuon sa dalaga, straight at her heart. "Alanis! Son of a... Oh shit!" Pagmumura ni Clark na sinundan ng iba pang litanya na unprinted oaths. She winced at the series of curses, but she didn't dare move a fraction. Her hands were on her lap. "Anong ginagawa mo at pumasok ka rito ng ganito at ganitong oras?" Marahas nitong tanong. "Hindi ako makatulog." Aniya, ang mga matay titig na titig sa dulo ng baril na nakaumang pa rin sa kanya. "Hindi ka Please, sa iba mo itutok ang baril na iyan at nagsasabi ako ng totoo. I couldn't sleep. I couldn't feel comfortable." Ibinaba nito ang baril sa lamesita. "How could you be so stupid to come here like this? I could have killed you." I thought about that while I was in my bedroom thinking. And this may sound crazy, and it doesn't make sense, but I am not afraid of you, Montales. I don't think for a moment that you will kill me. For the life of her, hindi niya alam paanong lumabas sa bibig niya iyon. Pero iyon ang totoo. She wasn't afraid of him. She was terrified of the situation he put her into. Clark blinked in disbelief. Of course I wouldn't kill her. Not even a thought of causing her any harm. "Alanis," wika nito sa tonong isa siyang bata na kailangang pagpaliwanagan. "Paano kung kumilos ako sa instinct ko at pinuputok ko ang baril dahil hindi ko alam na ikaw o nasa paanan ko? Bakit hindi ka kumatok?" She shrugged. "I might wake the others. Why are you here and what do you want? I find it unfair that you are here sleeping peacefully while I couldn't." "Unfair?" Inihilamos ni Clark ang palad sa muka at pagkuway mabilis na hinablot ang kumot at itinakip sa ibabang bahagi ng katawan. He was only wearing boxer shorts. Paano kung inabutan ito ni Alanis na walang suot kahit na ano? He usually slept without anything on. Magmula lang dumating sa rancho ang dalaga na natutunan siyang magsuot ng boxer shorts sa pagtulog. Hindi niya gusto maabala sa pagbibihis kung dumating sa rancho anumang oras si Florendo. "So you couldn't sleep, that is why you crept into my room," he said dryly. "Do you want something to help you sleep?" Bahagi ng laki ang mga mata niya. "More drugs?" Mabilis siyang umiling. "No." "Then what do you want?" "I told you." "Yes. You find it unfair that I was sleeping and you couldn't. And so what now? What do you want?" "Well, hindi lang naman yun." Mabilis na gumana ang isip ni Alanis sa paghahanap ng dahilan. Hindi niya gustong aminin ditong nais lang niya itong abalahin sa pagtulog. "You're holding me here against my will. That alone can make anyone sleepless. Kung iyan ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog, then I guess you know the answer to that, Alanis. Well, there's something else." "For Pete's sake, what is it?" he asked patiently. Odd. Maliban kay Karel, wala siyang taong nagpapasansyahan nito ng ganoon. "Ang mga unan. Walang komportabling unan sa silid ko. Yes, I'm used to a certain type of pillow at hindi ako makatulog kung wala iyon. At para sa iyong kaalaman, mula nang sapilitan mo kung dalhin dito, ay hindi pa ako nakakatulog na maayos." Huminga ng malalim si Clark. Hindi nitong gusto ang isip na kahit na ano. He'd been dreaming about her, he realized. Bagaman hindi nito matandaan kung ano napapaniginipan nito, basta naroon lang si Alanis tulad na nakikita niya ngayon. Her hair soft, her skin infinitely touchable, her eyes confused, and there was something like fear. He wasn't sure about that though. Her oversized shirt hung loose over her body and fell to just below her hips. Tinatakpan ang dapat takpan, but the shirt clung to the rounded softness of her breasts, and Clark realized that she wasn't wearing any bra, and then he realized
that his throat had gone dry. He focused his eye on her face. Alanis wasn't supposed to be there sitting on his bed in the middle of the night. At least para dito, ay hindi dapat na naroroon si Alanis. Her presence was playing havoc with his nervous system. Anong una ng kailangan mo? Tanong nito. Muling inhilamos ang palad sa muka. I hate thin and too thick pillows. Ayoko rin na matigas o na masyadong malambot. Sinabayan niya iyon ng kibit ng mga balikat. He almost groaned. Malaking problema nga iyan, he said sighing. Inalis nito ang kumot na nakatabing sa katawan at tumayo. Nakadalawang hakbang na ito nang awatin niya. Wait, saan ka pupunta? She gazed at him, startled. Without the sheets, she could plainly see the lean and muscular body, clad only in short, silk boxers. She didn't have to touch his legs to know that they were rock hard. Hindi niya kailangan damhin ang pino mga balahibo sa dibdib nito to know that it would be soft. Hindi niya kailangang ibaba niya ang paningin sa boxers nito upang malaman kung ano makikita niya roon. And yet, she wanted to do all those things. And how incredibly stupid of her. Hindi siya nagpunta sa silid ni Kiel. Dahil sa mga iyon, nais niyang abalahin lang ito sa gitna ng gabi. But she was suddenly aware the different kind of tension that she felt. This is a huge house and there are 12 rooms excluding the basement. Wika nito habang nagpatuloy sa paghakbang patungo sa closet. Kumuha ng t-shirt at isinuot. 8 rito itaas at sa 4 sa ibaba. Pasukin natin isa-isa ang mga silid. Somewhere there's a pillow that you can sleep with. Paano kung may mga natutulog sa silid na gusto mong pasukin? That was a very stupid question. Alam ni Alanis iyon. But she created the problem na kahit siya ay hindi nag-iisip na gagawa ng solusyon ni Clark. She was expecting him to get angry dahil inabala niya ang tulog nito. Clark was staring at her with amusement in his eyes sa halip na iritasyon na para bang alam nito na talaga nasa isip niya and that it was alright to indulge her. Nalilitong tumayo sa Alanis. Captors did not supposed to be indulgent and patient. I am going back to my room now. Hindi ko ibig sabihin na gigisingin natin ang mga tao para lang maghanap ng unan. Hindi lahat ng silid ay may tao. May mga silid na bakante. You could try out those pillows. Inabot nitong sariling roba sa may silya at ibinigay sa kanya. Wear this. Malamig sa labas. Ibang klima rito sa rancho. Si Clark na mismo ang naglagay sa likod niya ng roba. Gamit ito iyon kanina while talking Karel to sleep. Matagal kaysa sa dapat na nanatili ang mga kamay nito sa mga balikat ng dalaga. Lagi bang kailangan mo ng tamang unang para lang makatulog? His voice, husky. Tumango siya. Hindi sinasadya na sulyapan niya ang refleksyon nilang dalawa sa salamin. Nasa likod niya si Clark. Ang mga kamay ay nasa mga balikat niya. Nakayoko sa tenga niya habang nagsasalita. Ang mainit itong hininga ay sapat na upang manayong lahat ang mga balahibo niya sa katawan. And there was a kind of intimacy brought about by being with him in a quiet room and the stillness of the night. His scent filled her nostrils, that musky scent na nalanghap na niya kanina pagpasok pa lang niya rito sa silid nito. She thought it was very erotic, that it brought heat all over her body. She almost closed her eyes. It would be so easy to move backward a little to lean on his chest. What would it feel if she did just that? Agad siyang marahang kumawala. Nasa katawan pa marahil niya ang epekto ng drugs, kaya ganoon ang kaisipan niya. Inakay siya ni Clark palabas ng silid nito. Isang pinto ang itinuro nito sa kanan. Karel's room. Kasama niya si Eloy sa loob. Tumangutango siya. Malapit iyon mismo sa silid ni Clark. It made sense. Itinuro nito ang isang silid and Levis using that room. May bahay siyang sarili 1 kilometro mula rito. Pero iyan ang ginagamit niya kapag naririto siya. Binuksan nito ang pinto at inabot ang switch ng ilaw at binuhay iyon. Wala siya rito ngayon. You can check his pillows. She was feeling awkward and stupid. Hindi niya aakalaing i-accommodate siya ni Clark sa mga gawa-gawang kapritsyo niya. Siya ngayon ang naiilang. She started to feel all the pillows and then shook her head. Let's try the other room, he said patiently. Walang kibong lumabas si Alanis. May isang pintong itinuro si Kiel
habang binubuksan nito ang isa pang pinto. That's Grace's bedroom when she's here at the ranch. Sa Maynila siya nakatira. She's there now sleeping. Sa loob ng silid ay isa-isa ring pinasubok sa kanya ni Clark ang mga unan at wala siya magawa kundi sumunod. Umiling siya pagkatapos. Tara, sa kaliwang bahagi ng bahay. May 3 silid pang bakante. Mabilis siyang umaling. No, thank you. I'll just have to go back to my room. Alam ni Clark na kailangan bumalik sa silid niya si Alanis bago pa ito makapag-isip at makagawa ng bagay na hindi tama at pagsisisihan nito. He'd never thought she'd look so beguiling in his own robe. He tried not to stare at her bare feet and those legs that ran forever. Alanis was unintentionally sexy. Bukas, ikakausapin niya si Ninita upang itanong lahat sa dalaga ang mga kailangan niya upang hindi ito maabala habang nag-iisip kung sa papaanong paraan darating sa rancho si Florendo upang kunin ang stepdaughter. Hinawakan ni Clark sa braso si Alanis. You haven't tried mine yet. Halika ulit sa silid ko. Napilitang sumunod si Alanis, aware of the firm grip on her wrist, aware of the heat it created on her body. Binitawan lang nito si Alanis na nasa loob na sila ulit ng silid nito. Bumaba ang tingin ni Clark sa sariling mga unan. Try my pillows. Yeah, she whispered. Humakbang si Alanis patungo sa malapit sa headboard at dinamang isa-isa ang mga 4 na mga unan doon. Then she picked up one pillow, squeezed and felt it. Ito, I think this one is okay. Kunin at gamitin. Thank you. Alam mo, akala ko ay naimpake ko ng lahat ng mga kailangan mo. Hindi ko kailanman maiisip ang unan, he said, amusement in his voice, and Alanis noticed how it lightened his eyes and softened his face. Sa susunod na may kidnapin ka, isipin mong lahat ang dapat na kailangan. Walang susunod, Alanis. Wika nito. Ang amusement sa tinig ay dagli naglaho. Do you think you'll be able to sleep now? Isa nagahapong tanong ay sinagot ni Alanis. Niyakap na mahigpit ang unan. Clark thought she looked lost and vulnerable. It was his fault and was disgusted with himself. Pero wala itong magagawa. Hinubad ni Alanis ang roba nito at iniabot dito. Wala sa loob na tinanggap iyon ni Clark. Good night, ani Alanis at lumabas na pinto. Ilang sandali na nakalabas ang dalaga ay nanatiling nakatayo si Clark. Nakatitig sa pintong nilabasan ng dalaga. Pagkatapos ay itinaas sa ilong ang roba nito. It still held the warmth from her body, a subtle hint of floral fragrance. It mingled with his own, at habang nilalanghap niya iyon, he felt his body harden. He wanted her yet he couldn't take her. Hindi niya magagawa. She was forbidden. She was his enemy's daughter. Nakayakap si Alanis sa una ni Clark habang pabalik sa silid niya. It still held his scent. There was a musk spice. She hugged the pillow tighter and inhaled from it. Nakalampas siya sa isang pinto na hindi namamalayang bahagyang bukas iyon at buong pagsuklam siyang sinundan ng tingin ni Grace habang papasok siya sa silid niya. Mabilis itong lumabas ng sariling silid at sa malalaking mga hakbang ay tinungo ang silid ni Clark. She opened the door. Nakahiga na si Clark sa kama. Nasa gitna ng katawan nito ang roba. His hands still clutching at it. Nakatingin sa kisame nang pumasok siya. Nag-iisip. He would have brought back the rope to his nose nang maramdaman ang pagbukas ng pinto. What? Grace? Ano ang ginagawa ng babaeng iyon dito sa silid mo sa ganitong oras ng gabi? She asked angrily. Isang ungol ang pinakawala ni Clark. It is so unfair that you're peacefully sleeping while I couldn't sleep. Maybe Alanis was right. He sighed at tinitigan si Grace sa pantulog nitong wala naman tinakpan. Sapat-sapat upang subhan ang init na nararamdaman niya. But when he looked up to her face, mukha ni Alanis ang tila nakikita niya roon. He blinked twice. At anong ginagawa mo at gising ka pa sa oras na ito, Grace? Huwag mong ibalik ang tanong sa akin, Clark. She walked to his bed. Naupo sa tagiliran niyon, sa tabi ng lalaki. Ano ang ginagawa ni Alanis rito sa silid mo? Hindi ako makapaniwala ang anak ng kaaway na pumatay sa kapatid ko at sa mga magulang mo at... Shut up, Grace, he said angrily. Alanis came in here because she couldn't sleep. She wanted some kind of pillow that would make her comfortable. Pillow?
Nanlaki ang mga mata ng babae. Yun ba ang dahilan? Kaya dala niya ang unan mo patungo sa silid niya? May halong panunuya ang tinig nito. She was even inhaling from it. If I wasn't mistaken, sinasamyo niya ang amoy mo mula sa unan mo, Clark. He had an idea that Alanis did just that. Sa loob pa lang ng silid niya, ay mahigpit ng yakap ni Alanis ang unan niya. And it added the ache that he felt at the moment. Ache that was meant for her only. She's in a strange house and place, Grace. He reasoned out for her. Hindi mo maiaalis kay Alanis iyon. Ang hindi maging komportable sa silid niya. We are holding her against her will. She is Canlas' daughter. Stepdaughter. Not his flesh and blood. Wala siyang kinalaman sa ginawa ni Florendo sa pamilya ko. My God! You are singing a new song, Clark? Months ago, nang planuhin ninyo ni Levi ang pagkidnap sa kanya, ay wala kang ganyang katwiran. Walang tanging mahalaga sa iyo, kundi ang magdala siya dito sa rancho. At ngayong narito siya, ay please Grace, putol ni Clark sa sinasabi nito. I'm tired. Ang buong maghapon ko ay naubos sa pakikipag-usap sa mga tauhan at kay Levi. Sa paghanda, gusto kong magpahinga. Ilang sandaling tinitigan ni Grace ang lalaki. Sinikap alisin ang galit. Hindi tumatalab kay Clark ang hysteria nito. Then she smiled seductively. She ran her fingers through the fine mat of his hair in his chest. You've been neglecting me, Clark. I've been counting the months and days and hours. Give yourself a break, darling. Hindi ako naniniwala hindi mo ako kailangan. Ang ipinagdaramdam ko ay bakit kailangan ako laging lumalapit sa iyo upang punuan iyon. Huminga ng malalim si Clark. Since she saw Elena's photograph more than a year ago, she haunted him in his sleep. Nakangiti ito sa larawan, but her eyes said something, and that intrigued him. Ang manakanakang ugnayan nila ni Grace ay tuluyang naputol. Darling, pagkatapos ng lahat ng ito, sa sandaling mabihag ninyo ni Levi si Florendo, sigurado naman ay may isip mo na mabuting tungkol sa ating dalawa. She was hugging him now, her head on his chest, her tongue licked the silky flesh. Grace, Kirill needs a mother, Clark. You know that. At walang ibang tao magmamalasakit sa anak mo, kundi ako. Kirill's my sister's daughter and my own blood too. Her hands started to travel down the middle of his thighs. He was a man and had been without a woman for a long time. Subalit hindi niya magawa ang malinaw na ipinahihiwatig ni Grace. May bahagi ng dibdib niya ang maayaw. Dating walang iyon dito. Stop it, Grace, he said firmly. Inalis niya ang kamay nito. Go back to your room. We both need our sleep after a hard day's work. Natilihan si Grace sa rejection na iyon. Dumapa si Clark upang ihanda ang sarili ng muling pagtulog. Unaware that he was still clutching his own robe at dinala sa mukha iyon. Pakipatay ang ilaw paglabas mo, please. Hindi nito nakita ang pagtalim ng mga mata ng dalaga. Lagot mga kafelisidad! Dahil nakita ni Grace na magkasama si Alanis at Clark, lalong pag-iinitan naman ni Grace si Alanis. Teka, mukhang nagkakagusto naman na si Clark sa kanyang hostage. Kaya naman, abangan!